Silence please. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, a Mr. chance Chair. to solve the problem of a community. Thank you, Mr. President. Thank you for Senator, putting it on Hindi record, tayo Mr. Chair. magkaintindihan dyan. Pabalikin ako, sir. Gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. Silence please. silence the gallery and Mga tanong po ni Senator Risa were ignorant questions eh. Minimisquote niya at pinuput niya in a bad light yung mga statements and policies ni Pangulong Duterte when he said na I will take responsibility over the drug war, mga casualties yan. He was talking about the policies. Ibig sabihin, gawin mo yung tama, pag may nagka-problema ka, ako ang sasagot sa'yo. Protektado ko yan sila. Basta in the fulfillment of duty, Mr. Senator, yan sila, naging chief of police yan. Protektado ko ang police pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila, ang mga police na pumasok ng kidnapping, alam nila yung police nila, pinatay ko. Pero hindi yung pinatay mo yung inosente, nasa droga ka, pinatay mo yung tao mo, tapos ako sasagot ng pinatay mo. Hindi yun ang ibig sabihin. I was Senado, hindi sa referring korte. to the policy na ginawa ko para sa mga pulis. Yes, sir. At nagbunga yung polisiya. I take full responsibility Yes, for and that. what about yung bunga ng polisiya na libo-libong namatay kasama si Kian De Los Santos? Do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos, Mr. No. Chair? No. How about si Carl Anthony Alam mo, ma'am, Nunez? before you rumble on those many things, No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. specific ang law. Guilt is personal. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, tanong ka itanong muna ko ngayon po. before we proceed. No. Hindi tayo I magkakaintindihan have prepared dito. these questions with my Guilt legislative is staff. personal. Yes, it's very personal. Hindi So, mo pwedeng ipasa sa iba yan. Yun ang inaalis ni Senator Risa sa kwento na, paano si Kian? Hindi naman lumaban. Do you take responsibility over that? Siyempre hindi. Dahil he takes responsibility over legitimate operations. Ibig sabihin, legitimate operation, you did that in defense of your life or defense in self-defense. Pero yung isang pulis na patong sa droga, tapos gaya yung Cristina something Gonzales na naandyan na witness ng grupo nila na nag-aakusa kay President Duterte. Sinabi na siya mismo, pusher siya, dala siya ng pulis, tapos yung asawa niya, pinatutulak daw ng pulis, as pinatay din ng pulis. So yung pulis, criminal yun. It is not a legitimate operation. So hindi sagot ni PRD yun. Yung ginawa niya, kanya yun. Ang alam po ng lahat, nagbebenta po kami ng droga. Opo, totoo po yun. Pero po yung ibinibenta po namin galing po talaga po sa pulis. Kaya po malakas din po ang loob namin ng mga panahon na yun na magbenta dahil nga po galing sa kanila. Na kumbaga, wag daw po kaming matakot na mahuli o ano nga po dahil nga po galing sa kanila. Pero nung nga po nasabing maglilinis na nga daw po, sinabihan po nila yung asawa ko na paalisin ko na daw po ng antipolo kasi nga maglilinis na nga daw po ng mga panahon ng 2016. Pero hindi po umalis yung asawa ko. Dahil ang sabi niya po, baka daw po lumamig lang, hindi naman po siya para galawin. Pero yun nga po, July 5, kinuha na lang po siya sa bahay, sabi nga po maglilipat bahay lang. Pero hindi na po nakauwi yun. Nabalitaan ko na lang nga po ganun, nasa morgue na nga daw po. Mr. Chair, tapos ka na. Kailan kayo nag-umpisa magbenta ng droga? Bali ano po, nung 2015, 2016 po. 2015, hindi pa presidente si Presidente Duterte? Hindi pa po. Ha? Hindi pa? Who was ma-identify mo kung sino yung kinukuha mo ng drugs sa mga polis? Yung nagbibigay po sa amin ng droga. Kilala mo? Opo. Sino? Si Sir Allen Cadag po. Who? Allen Cadag. Pulis Opo, siya? Pulis Antipolo po. Police Antipolo. Maybe we can invite him here. Mr. Chair, sino pa bukod doon sa police na yun?
Yung sa asawa ko po, sir, kasi hindi ko masyadong kilala po kasi yung nagbibigay sa kanya eh. Asawa mo napatay na? Patay na. Opo, yung pinatay po nila. So sino pa yung mga kilala mo mga pulis na kinukunan ninyo ng droga at binibenta Yung ninyo po, sir, eventually? madalas pong magsama sa asawa ko noon si Sir Olaco po at saka si... Basta yun po yung nagsasama po sa asawa ko noon na madalas po nilang pinaglilinis nga daw po ng mga dugo sa sasakyan. Kasi nga po kapag may mga pinapatay po sila, yun po yung sasakyan na nililinis ng asawa ko. Doon po. Sige po, nagtanong lang kami kasi masyadong maiksi yung ano mo. So, actually, nagbanggit ka pa ng July 5, pero anong taon? Pakibanggit ang taon? 2016 po. 2016, okay. So, July 5, 2016, ang binanggit mo, asawa. Pero anong pangalan ng asawa mo? Ulitin, pakiulit. Osilito Gonzales po. Osilito Gonzales, okay. Sinabi na siya mismo, pusher siya, dala siya ng pulis. Tapos yung asawa niya, pinatutulak daw ng pulis, as pinatay din ng pulis. So yung pulis, criminal yun. It is not a legitimate operation. So hindi sagot ni PRD yun. Yung ginawa niya, kanya yun. Dun siya ipinipin down in a broader sense ni Risa, knowing na that it will not be acceptable in court or by law. So kaya si PRD was saying, or si President Duterte was saying, mag-aral ka ng batas, magtanong ka sa abogado, dahil hindi ka naman abogado, she was drilling on that. So nagagalit si PRD dahil minamali mo yung kwento. Ang kwento dito yung drug war, hindi yung mga kriminal na pinatay ng kriminal ding pulis or kriminal ding opisyal. So, 79 years old na. So we were all trying to calm him down dahil nagagalit siya dahil kaya may drug war para sa mga inosente na pinapatay ng mga kriminal. Hindi para sa mga kriminal na pumapatay ng kriminal na pulis, kriminal na opisyal na pumapasok sa droga, na pumapatay ng inosente. Hindi para sa kanila ang drug war. Sila ang kalaban ng drug war. Yun po yun. Binabalik na nila ang kwento eh. Kaya nagagalit si PRD. That's unfair for us dahil may namatay dahil nga ganun nga kalaki yung problema, yung daming sangkot sa droga eh. 'Di ba? Mga opisyal sangkot sa droga hanggang ngayon balikan. Balikan yung mga dating siga na nagtatago na. Ngayon balikan na naman. No, you of cannot. October. You have to pin me Mr. down Chair. low. I'm not trying to pin you lawfully. down The on exchanges air. are no longer productive. Mr. The hearing Chair. is Do not suspended. pin me down on semantics. Okay. Salamat kaayo, Mr. Continue, ma'am. Chair. Continue. Salamat kaayo, Mr. Chair. At saka, Hindi, sandali, ma'am. Mr. Ganito, Chair. and I'm addressing lahat kayo. Taga-probinsya po ako. Hindi ninyo pwede akong masumo na paulit-ulit. Pag ginawa ninyo yan, isnabin ko kayo. Wala akong pera. I am not that rich na mag-travel dito sa aeroplano. Mahal yan. I am nabubuhay ako sa retirement pay ko. So, pati itong pamasahe ko, retirement pay ko yan. Wala akong negosyo ever since. Gobyerno lang ako. I have been an employee of government ever since. Kaya, I do not have my public life is open to everybody. So, magastos masyado, ma'am. Kaya, kung maaari lang, tapusin natin ito hanggang bukas. Huwag na tayong umalis dito. Thank you, Mr. President. Salamat kaayo, Mr. Yes, sir. Chair. Tapusin talaga natin ito. Tapusin natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga bukas. Huwag tayong umalis dito. Tapusin natin dito. Okay, Mr. President, we are prioritizing the questions directed to you. Sige, Senator Ortiveros. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, pangalawang tanong ko, tinawagan nyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa 3 high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony? Kasi sinabi nyo daw
Congrats, Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe ang ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he is lying. I do not know him, and I do not have to congratulate this policemen and soldiers. Trabaho ninyo yan. Why do I have to congratulate you? At magtrabaho kayo dyan. So you do not confirm na tinawagan nyo si I do Senior not- Superintendent Padilla? I only congratulate people with who itong mga police daw graduate with honors kasi nagtuturo ako sa Police Academy. May congratulatory message ako. Pero congratulate ako ng ano. Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangan investigate yung graduating with honors sa academy. Pero yung EJ case sa war on drugs, kailangan talagang kaya natin iniimbestiga. Kaya ma'am, huwag Mr. tayong Chair. umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin. Well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, for the record, Bakit ano po? Tinawag Mr. ninyo Chair. ako dito tapos yan lang ang huli ninyong tanong? May mga colleagues pa yata tayo, Mr. Chair, na magtatanong sa dating presidente. So, for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? O para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigas. So, mas okay Walang pong trabaho. patayin sila kaysa Wala ipreso akong pakialam sila? dyan sa kriminal, ma'am. So, thank you for making that of record. Alam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, You make your own history in this planet. yes, Mr. Yun Chair. ang gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Doon tayo pupunta. Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang hirain punto kita, lang ma'am. nito, ang punto lang nito ay nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police operations, supposed to be at sinabi ng mga resource persons, merong pong manual of operations, merong continuum of force sa pag-enforce implement ng police anti-drug operation. So, ang premise is, yun na nga, arrest muna at build the case. Well, Mr. Chair, no, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat kayo. Kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you, Senator Mr. Ortega. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Nagtataka ako hanggang ngayon ang Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Matagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nakafile ng kaso. Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Okay, for the record, Mr. President. Wala na tayo- Mr. President, for the record, kasi may nagtanong din sa akin Huwag na tayo magdrama dito. Tapusin na natin itong istorya na ito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. President, wala. Kasi naawa ako dito sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako, akin, mine and mine alone. Pag nag-inutusan ko ito, mag-operate itong mga buang na ito, kung anong mangyari, akin yan. I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment.
protektado ko yan sila. Basta in the fulfillment of duty, Mr. Senator, yan sila, naging chief of police yan. Protektado ko ang police pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila, ang mga police na pumasok ng kidnapping, alam nila yung police nila, pinatay ko. Thank you, Mr. President.